Kalat na ngayon ang datos na mas malala raw ang tinambak na ulan ng pinagsabayan na Super Typhoon Karina at Habagat kung ikukumpara doon sa Typhoon Ondoy noong 2009. Sa nakaraang 24 oras kasi, umabot daw sa 472 millimeters ang rainfall. Yan po ang dami ng ulan sa isang lugar sa isang araw lamang. Labis na po yan doon sa Typhoon Ondoy na nasa 455 millimeters lamang. Pero kung ganon, bakit parang mas malala yung Typhoon Ondoy noong September 2009? Nung Typhoon Ondoy, 80% po ng Maynila o Metro Manila ay nalubog sa baha. Higit 200 po ang namatay at halos 400 ang sugatan. Hanggang ngayon, marami pa rin ang may trauma dala ng Ondoy. Pero kung mas maraming ulan ang dala ni Karina, bakit mas matindi pa rin si Typhoon Ondoy? Ito po yung dahilan. Kahit mas maraming dalang ulan ang Karina sa kabuuan, mas nakakalat naman ito sa loob ng 24 oras. Ang Ondoy kasi, karamihan po ng ulan ito, binagsak niya sa unang 6 na oras. 344 millimeters agad na ulan ang bumagsak sa unang 6 na oras. Kalating araw pa lamang, higit 400 millimeters na po ang ulan na pumatak. So yung natitirang araw, parang ambon na lang po yan. Ano ang epekto nito? Imagine po ninyo ang ating mga estero at kanal na parang embudo. Pag dahan-dahan ang buhos ng tubig, okay lang yan kahit gaano karami. Pero pag biglaan mo pong ibuhos yan, aapaw ito agad. Yan po ang nangyari sa maiksing oras na overwhelm ang ating sewerage system sa dami po ng tubig sa unang 6 na oras. Isa pa, ang lupa kasi kaya namang mag-absorb ng ulan kung unti-unti. Pero kung bibigay mo naman, baha ang aabutin yan. Ito pa po ang isang tanong. Bakit po yung Typhoon Karina in-upgrade ng Pag-asa sa kategoryang Super Typhoon kahit po malapit na ito sa Taiwan? Actually, nasa Taiwan na. Bakit hinabol pa gayong nasa ibang teritoryo na ito? Dahil po ang Philippine Area of Responsibility ay hindi po teritoryo. Ito po yung PAR kung tawagin ng Philippine Area of Responsibility. At sa maniwala po kayo hindi, ang Taiwan, andyan po, ay pasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi po natin inaangkin yan kasi baka magalit yung iba. Kasama po sa PAR natin ang Palau at bahagi ng Sabah sa Malaysia, wag po magalit ang Malaysia, at ang isla ng Okinawa sa Japan. Ito lang po ay ang area o lugar na binabantay ng Pag-asa para po sa mga weather systems. Ito po ay inassign sa Pag-asa ng World Meteorological Organization. So para po ito sa meteorology at hindi po para sa sovereignty. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.